Habang pauwi sakay ng isang karwahe na hinihila ng gripin, ay makikitang naiirita na si Ronan dahil sa pangangati ng kanyang mata. Tinanong naman siya ni Nabiros kung hindi ba siya mapalagay dahil dito. Sinabi naman ni Ronan na nagkaganito na ito simula nang kumapit sa kanya ang matang halimaw na iyon. Pagkatapos nito ay tinanong niya si Nabiros kung wala bang mangyayaring masama sa kanya dahil dito. Sinabi naman nito na isa lamang itong sintomas na ang isang sumpa ay nanghihina na, kaya sinabi din niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Kasunod nito ay tinanong niya siya kung wala pa rin ba siyang ideya kung sino ang taong maaaring gumawa nito sa kanya. Kinumpirma naman ito ni Ronan at sinabi na kahit gaano pa niya pag-isipan ang tungkol dito ay wala talaga siyang maisip na gagawa ng ganoon kasama sa kanya. Dahil sa kanyang palagay ay nabuhay naman siya sa isang mabait at mapayapa na pamumuhay at sa punto pa nga na walang magkakaroon ng galit o sama ng loob sa kanya. Sa kabilang banda ang propesor nang marinig ito ay hindi na nakapagsalita at naalala ang mga pinaggagawa nito simula nang pumasok ito sa akademya na naging sanhi din ng pagiging sentro niya ng takot at galit ng ibang mga estudyante. Habang iniisip pa niya ito ay nagpasalamat si Ronan sa kanya sa pagtulong na pigilan si Karaka noong nasa bilangguan pa sila. Idinagdag pa niya na noong panahong iyon ay nakita niya sa mga mata nito ang isang brutal na mga mata. At kung hindi dahil sa kanya, ay nakakasigurado siya na mapapaamin siya nito, kahit pa ng mga bagay na hindi niya ginawa. Napangiti naman ang propesor at sinabi na ginagampanan lamang niya ang kanyang tungkulin bilang isang instruktor, kaya hindi niya na dapat siyang pasalamatan pa. Matapos marinig ito ni Ronan, ay naisip niya na hindi lamang ito mahusay sa larangan ng kanyang profesyon, maganda rin ang kanyang personalidad, kaya habang mas nakikilala niya siya, ay lalo niyang naiisip na mabuti itong tao. Ngunit ang pinagtataka lamang niya ay kung bakit hindi niya nakita, kahit na ang anino nito noong nakaraang buhay niya. Sa puntong ito ay naisip niya na marahil ang mga sikat at malakas na personalidad ngayon ay ginawa ng masama ng organisasyon na Nebula Clagier. At pagkatapos maisip ito ay kinilabutan siya kung gaano kalawak ang impluwensya ng organisasyong ito. Kinabukasan sa isang dedikadong lugar para sa pagsasanay ng Magic Department, ang Sheer Forest. Ay makikita rin sa pasukan ng lugar na ito ang Park of Pillars, kung saan nagpapraktis ang mga baguhang magisyan. Sa mga oras na ito ay nandito si Ronan, kasama ang isang babae, at sinabi nito sa kanya na medyo matagal na rin simula nung huli silang magkita. At kung hindi dahil sa utos ng instructor ay medyo matagal pa bago sila magkita muli. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang general sa kanyang nakaraang buhay na si Adeshan. Habang nagpapakita ito ng isang maaliwalas na ngiti sa kanya, si Ronan naman ay natulala dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa kanya, dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya nakakapagdesisyon kung ano ang gagawin niya sa problema ng babaeng ito. Habang naguguluhan pa siya kung ano ang dapat niyang gawin, napagpasyahan niya na ngumiti na lamang at pag-isipan na lang ang kanyang sunod na hakbang sa hinaharap. Kaya sa sandaling ito ay binati niya si Adeshan at kinumusta siya. Kinuwento naman ito sa kanya na simula nang gawin niya iyon kay Cardan ay naging mas maayos na ang trato ng ibang mga estudyante sa kanya at dahil dito ay naging mas madali na ang kanyang trabaho. Ngunit sa kabila nito ay nakaramdam siya ng pagkabahala dahil sa tuwing nakikita siya ni Cardan ay nagsisimula itong magpanik. Bagamat masama itong pakinggan, pakiramdam naman niya ay hindi iyon ganon kasama. Dahil hindi na siya ngayon binubuli nito. Tila hindi naman makapaniwala si Ronan sa kanyang naririnig, dahil sinasabi niya ang mga bagay na ito na parang normal lang ito na nangyayari. Kasunod nito ay tinanong niya si Ronan tungkol sa kanyang sitwasyon kung saan kailangan niyang humanap ng tutulong sa kanya na matanggal ang sumpa sa kanyang katawan. Sinabi naman ni Ronan na iyon nga ang kanyang sadya, kaya siya pumunta sa lugar na ito. Binanggit din niya na sinabi ng propesor sa kanya na hanapin ang isang instruktor na tinatawag na Secret. Habang pinagmamasdan niya ang mga poste na may mga magic circle sa paligid nito, ay naisip niya na kung bakit kailangan pa nilang dumaan sa ganitong klaseng lugar. Naisip din niya na ang propesor na ito ay may kakaibang panlasa. Awkward namang tumawa si Adeshan, at sinabi na siguro ay ganun nga. Binanggit din ito na ang opisina ng propesor ay kakaiba. Dahil hindi niya ito makikita maliban na lang kung tulungan sila ng isang estudyante mula sa Magic Department. Kaya dahil dito ay binanggit ni Adeshan
na humingi siya ng tulong sa isang junior student na gabayan sila patungo sa opisina ng propesor. Habang iniisip niya kung bakit wala pa ito dito, ay biglang lumitaw ang isang anino sa kanyang harapan at agad na sumugod patungo sa kanya. Sa mga oras na ito ay makikita na biglang yumakap ito kay Adeshan at tinawag pa siya bilang at Adeshan. Habang tuwang-tuwa pa ang dalawang ito sa kanilang muling pagkikita, ay makikita naman si Ronan na hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita dahil ang babaeng ito ay walang iba kundi ang mataray na babae na sinabihan pa siya noon tungkol sa mga ligaw na hayop at tupa. Ngunit sa sandaling ito ay nakikita niya ang maaliwalas at masayang ngiti nito habang nakikipag-usap siya kay Adeshan. Habang nagpapatuloy pa ang dalawa sa kanilang masayang pag-uusap at kumustahan, ay tinanong ni Elizabeth kung bakit niya hinahanap si Professor Secret. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay napansin niya si Ronan, na ngayon ay pinagpapawisan na at hindi nagsasalita sa isang tabi. Matapos makita ito ay maging siya ay natulala din, dahil hindi nito inaasahan ang kanyang presensya sa lugar. Makalipas ang ilang sandali ay itinaas ni Ronan ang kanyang kamay, at sinabi na nakiusap siya kay Adeshan na tulungan siya na hanapin ang opisina ng profesor, pagkatapos ay tinawag pa niya ito sa kanyang palalayaw na eri. Matapos marinig ito kay Ronan ay napasigaw siya sa hiya, dahil hindi niya inaasahan na may makakakita sa personalidad niyang iyon. Sa isang parte ng kagubatang ito, ay makikita na naglalakad sina Ronan at si Elizabeth. Sa sandaling ito ay tinanong siya ni Ronan kung ito ba talaga ang opisina ng propesor. Idinagdag pa niya na kahina-hinala ang lugar na ito. Kaya tinawag niya siya na eri, at tinanong siya kung ito ba ay pinaplano niya upang ibaon siya sa lugar na ito, dahil lamang sa nakita niya ang mga bagay na yon kanina. Nagalit naman si Elizabeth, lalo na nang binanggit nito ang pangalang ere, at pinatitigil na siya sa pagtatawag sa kanya sa ganoong pangalan. Dinagdag pa niya na bakit naman niya ibabaon siya sa lugar na ito, pagkatapos ay sinabi niya na tigilan niya na ang pagsasalita at sumunod na lamang sa kanya. Tumawa naman si Ronan, at sinabi na hindi ganun ang kanyang pinakita na pag-uugali kanina. Habang nagagalit pa ang babaeng ito sa kahihiyan na kanyang dinaranas, ay naisip ni Ronan na hindi niya inaasahan na ang sutil na batang ito ay magiging ganoon kalapit sa general. Ngunit naisip din niya na si Adeshan ay may apelido din noon na Akalo siya, napatanong tuloy siya kung mayroon ba talaga silang koneksyon sa isa't isa. Samantala pagdating sa bahay ay binuksan na nila ang pinto, at nang gawin nga nila yon ay nakita nila ang isang matandang babae na nakaupo sa lugar na ito. Kaya itinanong ni Ronan kung siya na ba ang professor. Sinabi naman ni Elizabeth na wag siyang maging masyadong excited, dahil meron pa silang kailangang daanan na pagsubok bago sila makarating sa kinaroroonan ng professor. Nagtataka naman si Ronan sa pahayag na ito, ngunit hindi na siya nagsalita. At kasunod nga nito ay lumapit na sila sa matanda, at sinabi kay Ronan, habang nag-ipon ng kapangyarihan sa kanyang kamay, na kahit ano ang mangyari ay huwag siyang mangingialam. Kinumpirma naman ito ni Ronan, at nagtataka pa rin kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ay sinimulan ng magsalita ni Elizabeth ng mga spell at nang banggitin niya ang salitang open, ay may lumabas na enerhiya sa kanyang kamay. Ngunit sa kabila nito ay nanatiling walang nangyari. Kaya tinanong ni Ronan kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit makalipas pa ang ilang sandali, habang pinagmamasdan niya ang matanda, ay biglang bumungad sa kanilang harapan ang isang malaking bunganga na kakainin na sila ng buo. Nagulat naman si Ronan sa pangyayaring ito, kaya tinanong niya si Elizabeth kung ano ang nangyayari. Sinabi naman nito na huwag siyang mag-alala dahil ito ang daan patungo sa tunay na opisina ng propesor. Pagkatapos nito ay natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang malaking aklatan, at sinabi ni Elizabeth na ito ang tunay na opisina ng profesor. Sa kabilang banda si Ronan ay napatanong kung ito ay maituturing pa ba na opisina, at ang nauna pala nilang pinuntahan ay ang entrance lamang nito. Habang abala pa siya sa pagtatanong kay Elizabeth ay biglang nagsalita ang isang babae na nakalutang sa kanilang likuran, at tinatanong si Ronan kung siya ba ang estudyante ni Nabi Rose, na sinabi nito na ipapadala niya sa kanya. Matapos marinig ito ay lumingon si Ronan, ngunit nang gawin niya ito ay napunta na ito sa kanyang harapan, at sinabi na gaya nga ito ng kanyang narinig at habang hinahawakan niya ang kanyang mata sinabi pa nito na nararamdaman niya ang napakalupit na sumpa na nasa kanya.
Pagkatapos ng maiksing pagsusuri, sinabi nito kay Ronan na napaka-interesanting bata niya, samantala si Ronan nang makita ang propesor, ay agad na naisip na napakabata pa nito para maging isang profesor, ngunit nang makita ng propesor ang gulat niyang ekspresyon ay sinabi nito na hindi na siya dapat pang masurpresa, dahil mayroon din siyang pinagdaraanan, ngunit sinabi din niya na bagamat ganito ang kanyang itsura, ay lampas na siya ng 80. Matapos namang marinig ito na Ronan, ay lalo itong naguluhan, at napatanong kung hindi ba siya nagkamali ng pagkakasabi, dahil sa tingin niya ay parang 8 taong gulang lang siya. Dinagdag pa niya na mayroong limitasyon kung gaano ka bata magagawa ng isa ang kanyang sarili, kaya tinanong niya kung paano niya ito nagawa. Ngumiti naman ang propesor at sinabi na mamaya na lang nila ito pag-usapan, at ang pagtuunan na lang nila muna ng pansin ay ang sumpa na nakapaloob sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang sabihin ito ay lumabas mula sa ilalim ng kanyang mga paa ang napakaraming magic text na ngayon ay bumabalot na sa kanyang paligid. Habang gulat na gulat pa si Ronan sa pangyayaring ito ay tinanong niya ang propesor kung ano itong kanyang mga nakikita. Sinabi naman ng profesor na ngayon ay may curious na ekspresyon na nagtataglay ang kanyang katawan ng napakaraming mga sumpa. Ang iba pa nga sa mga ito ay may mga sinaunang sumpa na nagmumula pa sa mga root of origin. Dinagdag pa niya na ang mga sumpang ito ay talagang napakamapanganib dahil hindi niya ito matatanggal gamit lamang ang mga normal skills. Dahil sa mga salitang ito ay nagsimulang mag-alala si Ronan at tinanong ang propesor kung ano ang dapat niyang gawin. Pinapakalma naman siya ng propesor at sinabi na huwag mag-alala dahil bagamat marami nga ang mga sumpang ito, ay maaga rin naman siyang nakapaghanda para dito. At pagkatapos nga niyang sabihin ito ay umilaw mula sa ilalim ng kanyang mga paa ang isa ring malaking magic circle. Saka sinabi kay Ronan na makinig, dahil simula ngayon ay materialize niya ang sumpa sa kanyang katawan sa isang imaginary world ng kanyang kaisipan, at ang tanging gagawin niya lamang ay hanapin ang ugat ng sumpang ito na pumipigil sa kanya, at putulin ito gamit ang kanyang sariling lakas. Tinanong naman ni Ronan kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi na ang gagawin niya lamang ay putulin ang ugat ng sumpa. Tinanong din niya kung paano niya malalaman kung ano ang puputulin niya. Ngumiti naman ang propesor at sinabi na malalaman niya kaagad ito oras na makaharap niya ang bagay na ito. Pagkasabi niya nito ay idinikit niya ang dulo ng kanyang daliri sa noo ni Ronan at sinabihan siya na mag-ingat. Pagkasabi nga niya nito ay umilaw ang kanyang daliri. At nahulog na si Ronan sa isang pinto na patungo sa kawalan. Habang iniisip pa niya na masyadong biglaan ang pangyayaring ito, ay napunta na siya sa isang kagubatan at tinatanong ang kanyang sarili kung ito na ba ang imaginary world na tinutukoy ng propesor. Habang sinusuri pa niya ang paligid ay napagtanto niya na ang lugar na ito ay ang kanilang bahay. Napatanong tuloy siya kung ang ugat ba talaga ng kanyang sumpa ay matatagpuan sa loob ng kanilang baha. Habang iniisip pa niya ito ay nakita niya ang isang batang babae, at tinatawag nito ang kanyang ina na kababalik lamang. Sa kabilang banda si Ronan, matapos marinig ito, ay agad na nakilala ito bilang ang kanyang noong kabataan nito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan nakikipaglaro ang bata niyang ate sa isang sanggol, at tinatanong nito ang kanyang ina kung bakit lagi itong natutulog dahil nag-aalala siya para dito, at iniisip na marahil ay may sakit ito. Sinabi naman ng kanyang ina na ang mga sanggol ay ganun talaga, dahil kailangan nilang matulog upang patuloy na lumaki. Binanggit din niya sa kanya na ganoon din siya noong siya ay isang sanggol pa. Habang patuloy na nag-uusap ang mag-ina sa kung papaano nila puprotektahan ang sanggol, ay matama namang nakikinig at pinagmamasdan ito Ronan. Habang ginagawa niya ito ay naisip niya na ito ay isang pangyayari sa kanilang bahay noong siya ay isang sanggol pa. Napagtanto din niya na ang sanggol sa loob ng kuna ay walang iba kundi siya mismo. Pagkatapos maisip ito ay napatanong siya ng isang walang kwentang bagay. Tinanong niya kung talaga bang naging isang sanggol din siya noon, dahil inakala niya na malaki na siya noong ipinanganak siya. Matapos ang pag-iisip ng walang sense na bagay, ay naisip niya ang pangyayaring ito ay nangyari noong bata pa siya. Ngunit sa kabilang banda ay napatanong din siya sa kanyang sarili kung bakit hindi niya matandaan ang panahong kagaya nito. Habang pinag-iisipan pa niya ito ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Agad namang nagbago ang atmosphere sa paligid
na naglalabas ng isang madilim at nakakapangilabot na aura. Nang maramdaman ito ni Ronan ay napatingin siya, at bahagyang nanginig, dahil din dito ay hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Napatanong tuloy siya kung sino ang bastardong ito na nagawang manghimasok sa kanilang masayang tahanan, ngunit sa kabila ng madilim na aura na nagmumula sa taong ito, ay nakita rin niya ang masayang pagsalubong ng kanyang ate at ng kanyang ina sa taong ito. Ngunit habang ginagawa nila ito ay hindi sila pinansin ng lalaki, at hiniling na magtungo kung saan naroon si Ronan. Habang sinasabi pa ng kanyang ina na tingnan ng mabuti ang kanyang anak dahil kamukha niya ito, ay inilabas naman nito ang kanyang kamay at may itim na enerhiya na nagmumula dito. Samantala ang ina nang makita ito ay tinanong kung ano ang delikado na tinutukoy niya, pagkatapos niyang sabihin ito ay tuluyan na siyang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Samantala ang kanyang ate ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Samantala si Rona naman ay nagdidilim na ang paningin dahil sa nagaganap sa kanyang harapan, habang ang kanyang ate ay tinatanong ang lalaking ito kung ano ang nangyari sa kanyang ina, ay ginawa rin nito ang kaparehong bagay sa kanya, hanggang sa tuluyan na rin itong nawalan ng malay. Pagkatapos makita ang nangyari sa kanyang ate at ina, ay napasigaw si Ronan mula sa labis na galit sa nangyari sa kanila. Minura din niya ang lalaki at tinatanong kung ano sa palagay niya ang kanyang ginagawa. Ngunit habang tinatanong niya ito ay nakita niya na nagtungo naman ito sa kanyang sanggol na sarili at tila nagsisimula ng ilagay sa kanya ang mga sumpa, at habang pinagmamasdan niya ito ay naalala niya ang mga bagay na lumabas kanina, at ang mga ito ay katulad ng nasa kamay ng lalaking ito. Habang iniisip pa niya ito, ay nagkaroon ng isang liwanag na nagmula kung saan naroon ang kanyang sanggol na sarili. Kaya dahil dito ay napagtanto niya na ang lalaking ito ang ugat ng mga sumpa na matatagpuan sa kanyang katawan. Idinagdag pa niya na ito rin ang kailangan niyang putulin upang mawala ang mga sumpang ito. Samantala sa labas ng kanyang katawan, ay binanggit ng propesor na kahit na naghanda siya ng mas maaga para dito, ang kanyang mana ay halos maubos na dahil sa hindi kapani-paniwalang sumpang ito. Si Elizabeth naman nang marinig ito ay tinanong ang profesor kung gaano ba kadami ang mga sumpa na tinataglay ni Ronan. Sinabi naman ng propesor na hindi siya sigurado, pero kung ang pagbabasihan ay ang lakas nito, ay masasabi niya na nasa 10. Nagulat naman si Elizabeth sa sagot na ito, pagkatapos ay sinabi niya na marahil ay wala na rin siyang pagpipilian, kaya naubos ang kanyang mana, dahil 10 ang kanyang kailangan ipawalang bisa ng sabay-sabay. Kinontra naman ito ng propesor, at sinabi na hindi ito gaya ng kanyang iniisip, dahil ang sumpa na kanyang kasalukuyang ipinapawalang bisa ay isa lamang. To be continued sa Season 2 Part 13. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.